Huwag kang mag-alala, Brother Chow. Walang makakalabas na buhay mula sa pamilya Son. Walang makakalabas na buhay. Nanay, dumating na ako. San Xiao Fen. Huwag kang matakot. Malapit ka nang makasama ng iyong mga magulang. Tumakbo ka, Xiao Fen. Bitawan mo ako. Nanay. Lolo, talungan MOAKO. Ang tagal kitang hinintay. Hinihintay MOAKO. Namatay ang iyong pamilya at tumakbo ka hanggang dito. Lahat ay itinadhana. Lumuhod ka at tawagin mo akong master at itataas kita sa bundok. Ituturo ko sa iyo ang aking mga kakayahan. Master, Santeo Papunta? Ling Tai Fong Si Yuan Shan, Xi Yue San Xing Dong. Labing-walong taon na ang nakalipas, ang pamilya Son ay pinaslang. Ako ay nakaligtas at sumama sa aking master sa bundok. 18 taon akong nagpakapagod, natutunan ang 72 pagbabago at hindi ko ito palalampasin. Kung hindi ko ito gagantihan, hindi ako karapat-dapat maging tao. Ako si Sun Xiaofan. Tatay. Nanay. Dumating na ako. Ngayon, gusto ko lang magbakasyon. Kung walang importante, huwag mo akong guluhin. Pagbabago. Hindi pwede. Ano nangyayari? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dahan-dahan lang. Pasensya na. Hinayang mo akong tinitigan habang naliligo ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Gusto mong mamatay? Hindi ba ate, bahay ko ito? Bahay mo. Ako ang bumili nito. Ang pangalan ko ang nasa titulo. Pasensya na, hindi ko alam. May bagong may-ari na ito. Kapag kumita na ako, bibilhin ko ulit ito. Bibilhin ko ulit. Huli na, tinututukan na ito ng developer. Ganda, ngayon na ang huling aw. Huling beses ko nasasabihin, hindi ibebenta. Ang lupa na ito ay gusto ni Longye. SA Buong Baihai City. Sino ang may lakas ng loob na labanan si Longye? Longgi, ano ba siya? Gusto kong pinakikitunguhan ang mga matitigas ang ulo. Lalo na ang mga babae. Binigyan ako ng mga kaibigan na magandang palayaw. Kuya Taidei. Palaaso ka. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan? Hubarin niyo ang robe niya. Dahil kao inakala, marunong ka pala. Tol, bigyan mo ng pressure. Sayang naman kung masugatan ang ganda mo. Hubarin Montag na lang. O gusto mo tulungan kita? Payaso ka lang. Huwag kang magalit kung di kita pagbigyan. Tigil. Ano? To? Dahil ako makagalaf. Tatlong lalaki kayo, isang babae lang ang pinagtutulungan. Anong klaseng tapang yan? Anong pakialam mo? Pumasok kayo ng walang paalam, ng bubuli at pilit ang bentahan. At nakahaspang manyak. Swerte ko nakasalubong ko kayo. Ako. Lusaw. Huwag kang gagalaw. Umalis ka na dito, huwag mong dudumhan ang lugar na to. Kung matapang ka,
Sabihin mo pangalan mo. Tandaan mo, ako si Sun Xiaofan. Layas, Di ko inakala, magaling ka pala. pasensya na sa abala. Teka, sabi mo dati mong bahay to. Eh ngayon saan ka nakatira? Kung saan-saan. Langit ang kumot, lupa ang higaan. Baka bumalik sila para maghiganti. Dito ka muna tumira. Iupa ko na lang sa'yo. Sige na nga, Dili, Sun Xiaofan. Nakikipagkita sa Panginoon. kumusta na ang taong pinapahanap ko? Kakaiba itong si Sun Xiaofan. Ang nakita lang namin ay records mula edad 1 hanggang 6. Ano ba talaga ang nangyari 18 taon na ang nakalipas? Ang pamilya din ng Shangdu at pamilya Son ng Bihay ay matagal nang magkaibigan. Kaya noong buntis pa lang, napakasunduan ang kasal. Pero nang magkagulo, namatay ang buong pamilya Son. Ang anak ni Sun Wei ay nawala at ang usapin ay nalimutan na lang. Kung ganoon, itong si Sun Xiaofan ay ang aking nakatapang mapapangasawa. May tsismis sa mundo ng martial arts na ang mastermind sa pagpatay sa pamilya Son Ay ang kasalukuyang pinakamayaman sa Bihay, si Li Wenchao. Bukas ang birthday party ni Li Wenchao at imbitado. Ang mga kilalang tao sa Bihay Ang pagdating ni Sun Xiaofan ngayon ay malamang para sa kanya. Hindi dapat alaga si Sun Xiaofan. Sinira ang aming plano. Lai Wenchao. Zinoka? Ang nangyari noong 18 taon na ang nakalipas, nakalimutan mo na ba? 18 taon na ang nakalipas. Isa ka sa mga natirang miyembro ng pamilya Son. Tandaan mo, ako si Sun Xiaofan. Bukas, sa iyong kaarawan. Kukunin ko ang lahat ng sa akin at ang mga sangkot sa pagpatay sa pamilya Sun. Papatayin ko sila isa-isa. Isang bangungot lang yan, hindi dapat ganyan ang reaksyon mo. Long, hindi ako mapakali hanggat buhay pa ang mga natirang miyembro ng pamilya Son. Guna, Amang pangampong. ito ang aking ampon na si Guna, kapag siya ang kumilos. Tiyak na walang mali, salamat Long. Hanggat nandito ako, walang maglalabag sa batas sa Bihay. Binibining Guna, yung lalaki kahapon. Nagpakilala bilang Sun Xiaofan. Hindi ko alam kung siya nga ang taong hinahanap mo. Mas mabuting pumatay na 1,000 kaysa pabayaan ang isa. Binibining Guna, yan ang nasa ikasyam na pwesto sa Hidden Dragon Ranking. Isa sa mga pinakamahusay at may pagkakataon. Na maglingkod sa Dragon Hall. Para lang kay Sang Xiaofen. Parang sayang lang ang kanyang kakayahan. Huwag mong patayin ang makina. 5 minuto lang ako. Ang tagal kitang hinintay. Alam mong darating ako. Hinulaan kong babae at magkakaroon kami ng 3 buhay na pagsasama. Mali ang hula mo, papatayin kita. Papatayin ako. Wala tayong away, bakit mo ako papatayin? Sa Bihay, ang sinumang lumaban kay Long ay dapat mamatay. Sa Bihay, wala pang taong kayang pumatay sa akin. Hindi ako nag-aksaya ng salita sa patay. Magbago. Ano nangyari? Gamit ang isang pipino, papatayin mo ako. Gamitin mo na lang sa sarili mo. Mamatay ka na. Bakit hindi ako makagalaw? Anong balik mo? Maganda ang mga katangian, malinis at malinaw. Walang kapintasan sa lahat ng anggulo. Bitawan mo ako. Kung mas mataba pa, masyado. Kung mas payat pa, kulang, perpekto ang katawan, ano ang pangalan mo? Sabihin mo sa akin at pakakawalan kita. Kuna. Ang ganda ng pangalan mo, tatandaan kita, Jay. Mamatay ka na. Para sa'yo, Walong haya. kung hindi ka susunod, papaluin kita, alam mo ba? Nahihiya. May karakter ka pa. MS Guna, 3 minuto pa lang. Nalutas mo na siya. Ang galing mo. Tumahimik ka, alis na. Nangahas kang hamakin ang aking inaanak sa North Sea. Walang makakaprotekta sa kanya, Longye. Kahit si MS Guna,
hindi siya kayang talunin. Kung talagang dating siya para guluhin ang aking birthday party, magkakaproblema. Ipapaalam ko sa lahat ng mga expert sa Hidden Dragon List sa North Sea. Kung maglakas loob siyang pumunta, siguradong papatayin ko siya. Pero mukhang may alam yung batang yun ng mga kakaibang bagay. Hindi pa rin ako kampante. Kung gusto mong sigurado. Pwede tayong humingi ng tulong sa isang malaking tao. Malaking tao. Pangalawa sa pinakamakapangyarihan, ang Dragon Hallmaster. Ang Hallmaster na ganoong kalaking tao, pupunta sa aking birthday party. Basta't pera ang usapan, ako na ang bahala sa iba. Huwag kang mag-alala, pera lang ang katapat. Basta't makarating ang Dragon Hallmaster. Hindi lang sa maliit na North Sea, kahit sa buong bansa. Walang maglalakas loob na galawin ka, kahit isang buhok, masigla na. Saan galing ang malakas na hangin na ito? Bakit hindi ka pa namamatay? Ang mabuting aso ay hindi humaharang, umalis ka. Son, talagang wala kang tako sa buhay, ang mga naririto ngayon ay ang mga kilalang tao at eksperto sa North Sea. Kahit si Long Yi ay personal na dumating. Mga langgam lang. Bata, maging mapagpakumbaba ka, lalo na dito sa North Sea. Narito ako ngayon para batiin si Liwen Xiao sa kanyang kaarawan. Hindi para makipag-away, kung may utak ka, umalis ka na. Bastos, ang chairman ng Lee Group ang pinakamayaman sa North Sea. Ang pangalan ng matanda ay hindi mo dapat binibigkas. Alisin mo ang maruming kamay mo. Hinampas mo ako, mga tropa, sagasaan natin siya. Tigil. Anong nangyari? Kung gusto mong maging aso, tutulungan kita. Pagbabago. Magbantay ka na lang ng mabuti. Sir, pakita po ng imbitasyon. Walang imbitasyon, buhay lang ang meron ako. Gusto mong manggulo, mga tropa, sugod. Hinto. Ngayon ay ang kaarawan ng aking ama. Sinong magwawala? Limencian, Kilala mo tak ako? noong bata ka, nahulog ka sa tubig, ako ang nagligtas sa'yo. Sang Xiaofen, akala ka uay. Akala mo patay na ako. Pasensya na, nabigo ka. Hindi ko ibig sabihin yon, nagkakamali ka. Ang malagim na pagpatay sa pamilya Son, lahat ay dahil sa iyong ama. Imposible. Ang aking ama ang pangunahing pilantropo sa bihay. Ang trahedya ng pamilya Sun, tiyak na walang kinalaman siya. Ngayon ay ayokong madamay ang inosente, humayo ka. Sa harap ng Henel ng Lee Group, may lakas ka pa ng loob? Naniniwala ako sa kalinisan ng aking ama. Gusto ko siyang makaharap. Harapin niya ang aking ama. Hayaan mo siyang pumasok. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, pasensya na. Maligayang pagdating. Liwen Xiao, San Xiaofen. narinig ko na may selebrasyon ka ngayon, may handa ako para sa'yo. Isang malaking regalo. Kabaong? May lakas ka ng loob magbigay ng kabaong sa kaawan ng pinakamayaman sa bihay? Ang lakas ng loob mo. Sun Xiaofan, talagang nagwawala ka. 18 taon na ang nakalipas, si Liwen Xiao ang nag-utos ng pagpatay. Pinatay ang buong pamilya Son. Ang nangyari sa pamilya Son, labis akong nalulungkot, ngunit wala talaga akong kinalaman. Paano mo nakuha ang posisyon mong pinakamayaman sa bihay? Mas alam mo kaysa sa akin. Walang ebidensya. Gusto mo akong idawit? Ngayon, lahat ng kilalang tao sa bihay ay narito. Kailangan ninyong magbigay ng katarungan para sa akin. Ilabas mo ang ebidensya. May testigo kaya? Isang asong ulol, may lakas ka pang idawit si Ginoong Lee? Noong pinatay ang pamilya Sun, kayong mga kilalang tao. Sino ang nagbigay ng katarungan para sa pamilya Son? Patuloy naming hinahanap ang salarin. Noong nagulat ang salarin sa'yo, aking sariling narinig. Ilang taon ka lang noon, tiyak na mali ang narinig mo. Liwen Xiao, ikaw ay isang walang pusong mamamatay tao, mapagpanggap na banal. Sa harap ng kamatayan, nagdadahilan ka pa. Ngayon ay karawan ng aking ama. Ikaw ay bastos at nalalait. Kung magpapatuloy ka, hindi kita pagbibigyan. Ang pagpatay sa buong pamilya ay hindi ko mapapatawad. Ngayon, sinong may lakas ng loob na humadlang sa akin, kasama siya sa kasalanan? Sa bihay, hindi ikaw ang may kontrol. Guna, nagkita na naman tayo. Sun, ngayon ay maraming mga mandirigma mula sa Hidden Dragon List. Ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa akin. Ano naman? Kung may pag-isip ka, ngayon na lumuhod ka at humingi ng tawad, baka silong ay. Payagan ka pang mabuhay. Long, isipin mo na magkakilala kami ng kanyang ama. Kung luluhod siya at hihingi ng tawad, hayaan mo na siyang mabuhay. Sang Xiaofen, ito na ang huling pagkakataon mo. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo mo. Itigil nyo ang pagpapanggap kung may kakayahan kayo ngayon. Ipakita nyo.
Ang Jedi ni Asura, 8 taon ko itong hinanap, nasa iyo pala. Ito lang ang naiwan sa akin ng aking ama. Gusto mo? Kunin mo kung kaya mo. Kunin mo kung kaya mo. Long, napakahalaga sa akin ng Jedi na iyon. Kung makuha mo ito para sa akin ngayon, ang Dongmen Pier ay sa iyo. Batang walang alam sa mundo, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa bihay. Walang kwenta, lumuhod ka. Paano nangyari ito? Medyo magaling ka pala. Sa mga langgam na ito, hindi kayo malitas. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Hidden Dragon Ranking. Bang Cheng. 18 taon na ang nakalipas, nagkamali ako, nakaligtas ka. Ngayon hindi na. 18 taon akong nagpakadalubhasa para lang sa araw na ito. Sa buong buhay ko, ikaw ang unang taong nagsalita sa akin ng ganito. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito, baka isipin kong, hayaan kang mabuhay. Kung ganoon, mamatay ka na. Sang siya ofen. Sa aking kaawan, Liwen Chao. Ito ang kapalit ng gulo. Mukhang hindi naman ganun kagaling ang batang ito. Akala ka OBA magaling, ganito lang pala. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Ang kasalanan mo ang magpapahamak sa'yo. Baka naman, lahat ng pinsala ay inilipat niya kay Wang Cheng. Alam kong hindi ganon kadali. Long, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang minamadali montak? Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi. Sukin. Isang tugtog ng pipa na wala ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay bumalik sa impyerno, walang nagmalasakit. Ang taong ito ay naglakas loob na magdala ng kabaong sa kaawan ng pinakamayaman sa bihay. Sinaktan ang aking mga estudyante. Walang respeto, patayin siya. Patayin siya. Sa wakas, makakasama mo na ang iyong mga magulang sa kabilang buhay. Sang siya ofen. Ang maghasik ng gulo sa bihay, tiyak na kamatayan ang kapalit. Ang lumaban kay Longye at Director Lee, sa susunod na buhay na lang. Isang hampas lupang aso, tiyak na mamamatay. Ang kabaong na dala niya. Sakto lang para magamit. Nasaan na siya? Ikaf. TKBA o multo? Ang pinaghirapan niyong patayin, isa lamang. Akin anino? Imposible. Hindi maaring mangyari yan. Medyo kakaiba ka. Kanina lang nadaya mo ako. Akala mo ba kaya mong talunin ako? Subukan natin. Ngayon, tutugtog ako para sa'yo. Ito ba ang sinasabi niyong pinakamahusay na mandirigma? Longye, ano ang gagawin natin gayon? Nasaan si Linhai? Dumating na si Linhai. Masyado kang nagagala. Maaming mandirigma sa Qianlongbang. Hindi mo. Kaya silang pantayan. Nahulog ka sa aking pampatulog. Kahit gaano ka kagaling, wala kang magagawa ngayon. Ang sama mo talaga. Natuto ka lang ng konting teknik, tapos maghahasik ka ng gulo. Sa harap ng mga dalubhasa sa bihay, meron ka namang potensyal. Kung magmamakaawa ka ngayon, baka isipin kong kunin kang estudyante. Ikaw, guro ko, karapat-dapat ka ba? Longye, huwag nang mag-aksaya ng oras sa batang ito. Mapanlin lang ito, patayin na natin agad. Tatay, sage na. Nadala lang siya ng galit. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Meng Qian, kahit ano ay pwede kong pagbigyan. Pero ito, hindi pwede. Tatay. Guna, dalhin mo muna ang dalaga. Dalaga, halika po. Son Chiofan, pasensya na, hindi kita matutulungan. Sun Xiaofan, kahit ang mga Diyos ay dumating ngayon, hindi kanila maliligtas. Tigil. Gili, anong ginagawa mo dito? Inimbita ako sa handaan. Kayong lahat. Isang tao lang ang pinagtutulungan, ganito ba ang pagtanggap sa bihay? Walang ebidensya si Sun Xiaofan, tinatangan niya ako. Nagdala pa ng kabaong sa aking handaan, tiyak na mamamatay siya.
Talaga bang malinis ang konsensya mo? Ako ang unang philanthropist sa Bihay. Mapagbigay at may malasakit sa tao. Alam ng lahat yan. Kilala ang mukha, hindi ang puso. Sino ka? Parang hindi kita inimbita. Ikaw ang nagpadala ng imbitasyon, nakalimutan mo na agad. Ito ang imbitasyon ng Dragon Hall Master. Ikaw ang Dragon Hall Master? May problema ba? Isang batang babae, walang kalaban-laban. Nagmamalaki ka pang ikaw ang Hallmaster. Idolo ko ang Hallmaster at dinungisan mo ang kanyang pangalan. Sa palagay ko, Malamang si Sun Xiaofan ang nagbayad ng extra para mapanggap ka. Kung mapapanggap ka, dapat maghanap ka ng lalaki, hindi babae. Ito pala ang itsura ng mga elite ng Bihay. Nakakahiya kayo. lahat ng narito ay mga kilalang tao sa Bihay. Kung hindi mo sila rerespetuhin, wala ka ng lugar dito. Ang pagpapanggap bilang Dragon Hall Master ay kamatayan. Huliin Zia. Narito ang Hall Master Token. Sinong may lakas ng loob? Ito na ang maalamat na Hallmaster Token. Sinasabing ang may hawak nito. Ay makakapag-utos sa 300,000 Dragon Guards ng Dacia. Ang pagpapanggap bilang Dragon Hall Master ay kamatayan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, Gagawa na lang ako ng peking token. Ang mga ganitong bagay, 10 piso lang, marami ka nang mabibili. Alam mo ba ang parusa sa paglapastangan sa Hallmaster token? Ano ngayon kung lapastanganin ko? Di ba't ikaw ang Dragon Hall Master? tawagin Montag nga ang 300,000 Dragon Guards Montag. Para sa'yo, ako lang ang sapa. Hindi na kailangan ng marami. Sun Xiaofan, isinasaalang-alang ko ang pagkakaibigan sa iyong ama. At ang iyong kabataan at pagnanais na maghiganti. Paulit-ulit kitang pinapatawad, ngunit wala kang utang na loob. Lalong sumasama ang ugali mo. Pwede kong kalimutan ang mga ito, ngunit ang pag-utos sa iba na. Magpanggap bilang Dragon Hall Master at gumawa ng peking token. Ay krimeng dapat patayin ang buong angkan. Si Li Wenchao, baliktad ang pag-isip. Ang kanyang pagpapanggap ay napakagaling. Sun Xiaofan, ikaw na walang kwentang tao. Lumalabas ka pa. Dili, kahit sino ka man. Ito ay laban ko sa pamilya Li, wala kang kinalaman dito. Sinong nagsabing wala akong kinalaman? Sun Xiaofan, Ang pangalan ba ng iyong ama ay Sun Wei? Paano mo nalaman? naalala mo ba ang di-family sa Shabu? Di family. Ikaw at ako ay ipinagkasundo noong mga bata pa. Ipinagkasundo noong bata pa? Ikaw ang aking nakatakdang mapapangasawa. Okay mga, okay. Nagkaroon ako ng karangalan na makita ang Dragon Hall Master. Maaari kong sabihin ng, Walang duda. Sabihin ko sa inyo, siya ay isang ganap na peke. Ano ba talaga ang nangyari kay Longye? ang Dragon Hall Master ay nakatayo sa labas ng bansa. Taas ay 8 talampakan, at ang kanyang presensya ay nakakapanghina ng loob. Walang sinuman ang nangangahas na makipagkumpetensya sa kanya, kahit na, hindi ko pa siya nakikita ng personal, ngunit sigurado ako na ang Dragon Hall Master ay hindi isang babae. Sino ang nagsabing hindi pwedeng babae ang Hallmaster? Ngayon, ako ay may karangalan na imbitahan ang tunay na Hall Master. Paumanhin sa lahat, dapat sana ito ay isang sorpresa na ibabahagi sa huli. Ngunit dahil may nanggugulo ngayon, kailangan kong ipahayag ito ng maaga. Hindi ko akalain na kaya talagang imbitahan ni Longyi ang Dragon Hall Master. Kapag dumating na ang tunay na Dragon Hall Master, ang peking ito ay tiyak na mamamatay. Ang gulo ngayon ay dapat nang tapusin. Hulihin silang dalawa. Ang lakas ng loob mo. Ang songki ng Song Corporation, siya ang Dakilang haligi ng negosyo sa North Sea. Laging makalaban siya at si Director Lee. dapat hindi siya dating sa birthday ni Director Lee ngayon. Pagpugay sa Hall Master. Pagpugay sa Hall Master. Ang eksena ngayon ay lalong kumikilabot. Huwag ninyong lapastanganin ang Hall Master. Dapat kayo ay lumuhod. Teka muna. Ang Song Corporation at ang Lee Corporation ay laging magkaaway. Wala si Songki sa listahan ng aking mga inimbitahan. Huwag kayong magpadala sa panlilinlang. Ang babaeng ito ay bayaan nila, sinadya nilang guluhin. Ang aking birthday party, gustong ipahiya ako. Sa harap ng mga kilalang tao sa North Sea. Inampas Montag ako, lapas tangganin ang Hall Master, at dinungisan mo ang sagradong token ng Hall Master na ibinigay ng National Leader. Gusto mong mapatay ang buong angkan mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Balita ko, ang Song Corporation ay laging matatag dahil sa Suporta ng Dragon Hall Master. Sun Xiaofan, may sasabihin ka ba? 18 taon na ang nakalipas, ang pamilya Sun ay pinaslang, at ako lang ang nakaligtas. Ako mismo ang nakakita sa pumatay. Siya mismo. Hulihin siya. Tatanungin kita ng isang beses lang, pag-isipan mong mabuti ang sagot mo. Sino ang nag-utos sa iyo? walang nag-utos. Kung magsasabi ka ng totoo,
Bibigyan ka ng Hallmaster ng pagkakataon. Kung magmamatigas ka, Papatayin ang buong angkan mo. Naghangad lang ako ng pera. Dapat nagnanakaw lang ako, pero nahuli ako, kaya ginawa ko na ang lahat. Narinig ko mismo na tumawag ka kay Lewen Chow. Bakit ka pa nagdadahilan? Son Chiaofan, huwag mong ako idamay. Hindi ako ang nag-isa sa ginawa ko. Son Xiaofan, hindi ba't gusto mong maghiganti? Parian MOAKO. Isa ka lang basura. Gavin Montag na. Ganito ko pinatay ang nanay mo noon. Gavin Montag na. Patian MOAKO, Xiaofen. Kung papatayin mo siya ngayon, ang tunay na salarin ay makakalaya. Nandyan si Songki, dalhin mo siya sa ospital. Huwag mo siyang pabayaang mamatay. Sundin ang utos, tayo na. Long, hindi natin sila pwedeng payagan. Nadalhin si Wang Cheng. Tumigil ka. Liwen Chow tungkol sa bagay na ito. Sisiguraduhin kong malalampasan ito. Sana wala kang kinalaman. Kung hindi, malaking problema ang haharapin ng Lee Group. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ikinatatakot. Sun Xiaofan, tayo na. Long, ano ang susunod nating gagawin? Si Wang Cheng ay tauhan ko. Nasa akin ang kanyang pamilya. Hindi siya magsasalita. Pero mas mabuting maging handa. Sukin at Linhay, kayong dalawa ang pupunta. Hindi pwedeng mabuhay si Wang Cheng. Pagkatapos ng gabi, sundin ang utos. Dahil hindi ninyo ang Shura S. Tongjade. Ibalik ninyo sa akin. Kaya mo pa ba? Sakay na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nauntog lang ako, okay na ako. Ang tapang mo masyado. Kahit pagsama-samahin pa sila, hindi nila ako kayang talunin. Alam kong malakas ka, pero tao ka pa rin. Manduruga sila kapag nadali ka. Mahirap ang makakalabas ng buhay. Ikaw ba talaga ang Dragon Hall Master? Magaling akong umarte, di ba? Nag-aarte ka lang pala kanina. Babae lang ako, paano ako magiging Dragon Hall Master? Napangalawa sa pinakamakapangyarihan, Paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa Song Group? ang presidente ng Song Group ay tiyuhin ko, close kami. Pinapayagan lang niya akong magpanggap. Yung kasunduan nating magpakasal, peke rin ba yon? Totoo ang engagement. Ikaw talaga ang fiance ko. May problema ba sa akin? Wala, hindi yon ang ibig kong sabihin. Di tapos na. Maganda naman ang impression ko sa'yo. Pero kung itutuloy natin ang kasal, depende sa'yo. Tayo na. Panginoon, si Wang Cheng, ayaw pa rin niyang magsalita. Kung ganoon, may hawak siyang sikreto sa iba. Nasaan ang kanyang asawa at anak? Napapala. Hindi mahanap ang pamilya ni Wang Cheng. Hindi yan magsasalita. Ganito na lang, maghiwa-hiwalay tayo. Ako ang hahanap. Sa asawa ng Mo Cheng. Si Sun Xiaofan, manatili ka sa ospital. Para maiwasan ang pagpatay sa testigo. Sino ang papatay kanino, di pa sigurado yan. Liming Sian, ano ang ginagawa mo rito? Xiaofan, nailigtas mo ang buhay ko. Itinuring kitang kaibigan. Nandito ako para ayusin ang hindi pagkaunawaan. Yun ang tatay ko. Mabuting tao talaga ang tatay ko. Mukhang bulag ka sa pagkukunwari ng tatay mo. Swerte ka ngayon at nakaligtas ka, pero ang mga makapangyarihan, sa bihay, hindi mo sila kayang talunin. Umalis ka na. Lumayo ka hanggat kaya. Sarili kong problema to, wala kang kinalaman dito. Ingat! Noong bata tayo, sinabi mong pakakasalan mo ako. Tutu-pia-bia yun? May kasintahan na ako. Gaya pa rin ng dati. Ang tanga-tanga mo. Ano, tonga mo'y ang bango? Kapatid na Wang Cheng. Nandito ako pa sa huling paglalakbay mo. Ikaw pala? Ang tagal kitang hinintay. Tigil. Mahilig ka pala sa karayom, no? Kung gusto mo talaga, masyadong maliit to. Bigyan kita ng mas malaki.
Salamang ka. Kumusta to? Di ba gusto mong maglaro? Pabili ka ng laro. Huwag, huwag, huwag. Ano nang ingay mo? Hospital to, humina ka. May lason ang karayom. Bakit ngayon mo lang sinabi? Gusto mo bang tawagan ko ng doktor? Mamatay ka na. Xiaofan. Handa na ang pagkain. Maghugas ka na at kumain. Ma, kain. Ma, bakit? Mali, guni-guni lang to. Son, napakaraming malalakas sa bihay. Sino ka ba? Duso. Walang daya sa labanan. Ibigay mo na si Wang Cheng. Para hindi ka na mahirapan, patayin na kita ng mabilis. Masyado kang maliit sa pagtingin kay Sun Xiaofan. Longye. Ang bait-bait ko sa'yo, Sukin. Tapos ipagkakanulo mo ako? Longye, hindi ko po kayo ipinagkanulo. Makakapal pa ang mukha mong magdahilan. Longye. Hindi kita papatayin, pero guguluhin ko ang buhay mo. Mga tauhan, gawin nyo sa kanya ang gusto nyo. Huwag niyo akong bitawan. Akala mo ba ikaw lang ang marunong ng ilusyon? Godfather, nabigo Sina Suchin at Linhai. Mga walang kwenta. Ano ngayon ang gagawin? Itong si Sun Xiaofan. Sunod-sunod na niyang tinalo ang MGA Masters sa Hidden Dragon Ranking. Talagang may potential siya. Gusto mo ba siyang kunin sa ating panig, Godfather? Kung hindi siya makakampi sa atin, wala siyang silbi. Anong plano mo, Godfather? Mahina ang mga lalaki sa magaganda. Gamitin natin ang beauty trap. Beauty trap? Guna, sa tingin ko ikaw na ang bahala dito. Godfather, gusto ko siyang durugin. Papaikutin ka, Ozia? Sasalungat ka ba sa utos ko? Hindi po, Godfather. Nagpakalapit lang po ako. Ang tagal kitang hinintay. Alam mong pupunta ako. Noon pa man sinabi ko na tayo. May 3-life destiny. Alam kong babalik ka. Babanggitin mo talaga yan. Hindi ka ba natatakot na bumatay ulit ako sa'yo? Kaya mo ba? Bakit ganito pa rin suot mo? Ang lakas ng dating masyadong mabigat. Bakit? Anong pakialam mo? Palitan natin ng style. Halo! Bastos ka. Bagay sa'yo to, ang ganda mo. Libre na to. Dapat na magsama sa akin. Tumigil ka nga. Anong pakay mo ngayon? Pwede bang pakawalan mo sina Sukin at Linhai? Pakawalan sila. Ano naman ang makukuha ko? Anong gusto mo? Depende kung anong meron ka. Kung anong meron ako, ibibigay ko. Totoo. Ang gusto ko ay ang pinakamahalaga mong bagay. Ikaf. Sang Xiaofen, wala kang hiya. Ang ganda ng cellphone mo bago ito, no? Kailangan ko rin ng cellphone eh. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Hindi ba ito ang pinakamahalaga mong bagay? Ibalik mo sa akin ang cellphone. Ang bilis mo, may tinatago ka ba? Baka may nakakahiyang laman, titingnan ko. Hindi kaya, ikaw pala lahat ito. Hindi ko inakalang may ganito ka. Ka-cute na side. Bakit Montag ako laging inapi? Binibiro lang kita, ito na ang cellphone mo. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin para palayain sila? Ganito na lang, hindi pa ako kumakain, libre mo ako. Palalayain ko sila, pwede na ba yon? Ganon lang kasimple? Pwede bang tumigil ka na sa pagyak? Niloloko lang kita.
Hindi ka ba natatakot na magpadala ko ng tao sa ospital para patayin sila? Na-transfer na sila matagal na. Hindi ka ba natatakot na nilagyan ko ng lason ang pagkain? Kung mamamatay, sabay tayo, buksan mo ang bibig. Ano ang ibig sabihin ni Long? Humahanga siya sa'yo. Gusto niya maglingkod ako para sa kanya. Hindi ba't gusto mong magiganti? Silong ang hari ng ilalim sa bihay. Kung tutulungan ka niya, mas madali ang lahat. Kahit wala siyang tulong, kaya kong maghiganti. Hindi mo ba gustong malaman? Kung nasaan ang pamilya ni Wang Cheng, Pag-iisipan ko muna. MS. Kuna, ang swerte naman, po. Ilang bises na kitang inimbita. Palagi kang busi. Ngayon, kasama mo ang ibang lalaki. Kitang-kita mong. Hindi mo ako pinapahalagahan. kaibigan ko lang siya. Sa bihay, sino pa ba ang mas malaki ang pangalan kaysa sa akin? Sino ka, Pia? Son Xiaofan. Sino tong walang kwentang to? Hindi ko kilala. Manager? Po. Ngayon, akin ang lugar na to. Alisin niyo ang mga hindi kailangan. Bo, gusto mo pa bang magpatuloy ang negosyo mo? Pasensya na kayong dalawa. Saado ang restaurant ngayon. Gaobo, huwag kang magmalabis. Siyempre, pwede namang manatili si MS Guna para makipag-inuman sa akin. Bushaw, tama ba? Sa North Sea, sino ba ang hindi ako kilala? San Xiaofen. Pamangkin siya ng City Lord ng North Sea. Hindi mo siya dapat awayin. Pamangkin ng City Lord ng North Sea. Ano naman? Kahit ang City Lord ng North Sea mismo ang pumunta, wala siyang karapatan. Naistorbohin ang pagkain ko. Nababaliw na ba itong batang ito? Ang lakas ng loob magsalita sa akin ng ganyan. Manager, magkano ang renta ng buong lugar dito? Isang araw, 10,000. 10,000 lang. Ako na ang bahala. Palayasin niyo silang lahat. Double ang ibabayad ko. 20,000. 50,000 ang ibabayad ko. Lahat ng gastos dito, ako ang sasagot. San Xiaofen. Nababalief ka na ba? Waiter, dagdagan ng pagkain. At isang bote ng Lafite. Maglalaban tayo ng pera? Sapat ba ang kakayahan mo? Manager, 1,000,000 ang ibabayad ko. Isang bote ng Lafite bawat mesa. Salamat po, She. Salamat po, She. Mga may utak, umalis na kayo. Huwag kayong magpahiya dito. San Xiaofen. Tama na. Lipat na tayo ng kainan. Ngayong araw na ito, dito lang ako kakain. Manager, ano ang pinakamahal na alak nyo? Romane Conti. CJ. 2,000,000 ang ibabayad ko, isang bote ng Romani Conti bawat mesa. Nagpapanggap ka sa hap ko? May ganyan ka, Beng Pira? Ipakita mo sa lahat. Oo, ipakita montaken ka. Baka wala ka pang 200. Ano? Perang lang yan. Bibigyan kita. Kahit magkano, sapat ba? Kung kulang, meron pa ako. Bata, ito ay North Sea. Ano naman? Kung lalaban ka sa akin, patay ka sa akin. Magdadagdag ka pa ba ng pera? Kung hindi, umalis ka na. Papatayin kita. Bitawan mo ang kamay ko. Ano pang hinihintay niyo? Sugot. Tigil. Sino ang nagkakagulo sa restaurant ko? Young miss. Xiaofan. Ikaw pala. Kung alam ko lang na restaurant ito ng Lee Group, hindi na sana ako pumunta. Liming Tian, buti na lang dumating ka. Palayasin mo na itong batang ito. Tumigil ka. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Kung magkakagulo siya sa akin, hindi siya makakalabas ng bihay. Hinahamon montag ako? Sinusubukan kitang iligtas. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ang kahihiyan ngayon, babalik sa iyo ng doble. Hintayin Montag. Lasing lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Ito ang restaurant ko. Anong gusto mong kainin? Libre. Order ka lang. Wala na akong gana. Guna, tara na. Saan tayo pupunta ngayon? Dalhin mo ako kay Longye. Longye, pinakawalan ko na ang taong hinihingi mo. Ang taong hinihingi ko. Si Sukin Linhai, wala siyang halaga sa akin. Pero ang taong hinihingi mo, may kinalaman siya sa bihay, at maging sa buong Dacia. Ang buhay ng pinakamayaman. Anong gusto mong gawin? Gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Sabihin mo. Bukas, darating ang delegasyon ng Chong sa bihay. Magkakaroon ng piging ang negosyante ng bihay bilang pagtanggap, pulad ng nakagawian. Maglalaban ang mga mandirigma ng bihay at Chong. Nakasalalay dito ang dangal ng bihay at maging ng buong Dacia. Gusto mo ako ang kumatawan sa bihay? Bakit natatakot ka? Para sa akin, mga langgam lang sila. Maganda. Gusto ko ang tapang mo. Kapag walang kakayahan, kayabangan yan. Kapag may kakayahan, tiwala yan. Ziga. Basta kaya mong talunin ang mga mandirigma ng Chong bilang kinatawan ng bihay. Ibibigay ko sa iyo ang asawa at anak ni Wang Cheng. Usapang lalaki.
Anong kailangan mo? Ang Ancient Jade ng Chiuluo na hinahanap ko sa loob ng 18 taon, natagpuan na. Nasa anak ni Sanwei. SI San Xiao Fen. Sa loob ng Ancient Jade. Nandoon ang listahan ng mga taga-Chong na nakatago sa Dacia. Kailangan nating kunin yon. Kailan tayo kikilos? Sa piging bukas para sa delegasyon ng Chong. Si Son Chiao Fan ang kumakatawan sa bihay. Gusto mong samantalahin ang lakas ng mga mandirigma ng Chong. Tama. Sa pagkakataong ito, patayin natin si Son Xiaofan. Para wala ng problema. Tingnan ang Panginoon ng Templo. Natagpuan na ba ang asawa at anak ni Cheng? Hindi PA. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kamusta na ang investigasyon sa taksil? Pinag-aalan pa rin. Ang plano ng depensa sa labas ng bansa ay nalikmuli. Kung hindi natin mahahanap ang taksil na ito kapag nagkagulo, talagang mapanganib ito sa Daxia. Bukas, darating ang delegasyon ng Sayong sa Bihay. Tiyak na magpapalitan sila ng impormasyon, tamang panahon para hulihin silang lahat. Naiintindihan ka o, boss. Saan ka galing? Nagkita kami ni Longye bukas. Ako ang magrepresenta sa bihay laban sa delegasyon ng Sayong. Bakit ka makikipagtulungan sa kanila? Ginamit ni Longye ang beauty trap para sa akin. Kaya ginamit ko rin ang sarili kong diskarte. Maliit ang mundo ah. Ikaw na naman. Dito, ako ang may control, isang utos ko lang. Mabibiyak ka agad sa 5 piraso. Boshao, inimbitahan kami ng asawa ng alkalde para dumalo sa reception para sa delegasyon ng Chong. Huwag kang gagawa ng gulo. Ziga. Ngayon, bibigyan ko ng respeto si Miss Guna. Son Xiaofan, bibigyan kita ng 2 kapipilian. Anong dalawa? Una, dumaan ka sa ilalim ng hita ko. Ngayon, pakakawalan kita. Ano ang pangalawa? Pangalawa, maghubad ka at tumakbo ng hubot-hubad. Kung hindi, hindi ka makakalabas ngayon. Bibiliin ko ang dalawa. San Xiao Fen. Mabuti naman at naintindihan mo. Kunang picture ito, para sa alaala. Duman ka na. Hindi kita sinisisi dahil sa yaman mo, pero ang pagmamalabis mo sa kapangyarihan. Sa akin ka nahagip, malas mo. Boshao, huwag mo akong hawakan. Masakit ba? Kailangan mo ba ng kasama sa ospital? Son Xiaofan, mamamatay ka ngayon. Kahit ang hari ng langit ang dumating, wala siyang magagawa, sabi ko. Ang yabang mo ah. Zugurin ninyo siya. Son Xiaofan, huwag kang magulang hiya. Tinutupad ko lang ang kanyang kahilingan. Gusto mo ng hubot-hubad na pagtakbo? Gusto mo bang maghubad ka mismo? O gusto mong tulungan kita? Papatayin kita. Boshao. Halika rito. Saan ka tatakbo? Boshao. Guna. Saan ka tatakbo ngayon? Ano ang nangyari? Hindi para sa bata, hindi para sa bata, hindi pwedeng panoorin, hindi pwedeng panoorin, hindi pwedeng panoorin. Solusyon. Pushe, ano ang nangyari sa'yo? Anong nangyari dito? Pushe, na-video ka o lahat? Sinong nag-utos sa'yo na mag-video? Nasisiyahan ka na ba ngayon? Hintayin Montag ako. San Xiao Fen. Pamangkin siya ng alkalde, ginawa mo siyang ganyan. Kahit si Longyi ay hindi ka mapoprotektahan. Wala akong balak na humingi ng tulong kay Longye. Ikaf. Nakita mo na ang asawa ng alkalde, hindi na kailangan ng formalidad. Ikaw SI Sun Xiaofan? Narinig kong tinalo mo ang ilang malalakas sa ranking ng Hidden Dragon. Ngayon, kinakatawan mo ang North Sea, huwag mong ipahiya ang North Sea. Lai Wenchao. Sang Xiaofen. Amang Pangampong. Alam kong gusto mong maghiganti, pero hindi ito ang tamang panahon. May kontrol ako. Mabuti naman. Maligayang pagdating sa reception party ng West ang delegation. Ayon sa tradisyon, bago magsimula ang party, ang North Sea at West ang ay magpapadala ng 3 eksperto para sa kompetisyon. Ang mananalo ay tatanggap ng premyong 10 milyon mula sa Lee Group. Ba sa mga pulubi lang yan? Ang kompetisyong ito ay hindi tungkol sa premyo, kundi sa mapayapang palitan ng Great Mansion at West Ang.
Tama ang sinabi ng asawa ng alkalde. Ganito na ba kayo kapwa sa North Sea? Tumigil ka. May karapatan ba kayong magsalita dito? Para ipakita ang sincerity ng West Ang, sponsor ko ang 100 milyon. 100 milyon, talagang West Ang. Malaking halaga agad, kung ganon. Dadagdagan ko pa ng 70 milyon. 200 milyong premyo. Lampas na sa historical record. Sang Xiaofen. Linhay Sukin, huwag ninyong ipahiya ang North Sea. At mawalan ng mukha. Sila ba ay tinuturing na eksperto? Huwag kang masyadong mayabang. Last time ay nadaya mo ako. Kung may bayad ka, laban ulit. Oo, tama na. Kayong tatlo ay kumakatawan sa North Sea. Kumakatawan sa Greccia. Ang unang round ay bilis. Naglagay ako ng isang pier sa North Sea Bay, 100 milyang layo. North Sea Bay, may isang pier. Ang makakakuha nito ng pinakamabilis, siya ang mananalo. Ito ang specialty ng aking estudyante, si Masha. Kamusta kayong lahat? Siya ay nakakalakad ng 1,000 milya sa isang araw. Mabilis parang kidlat. Pang-anim siya sa West ang Chows Rankings. Pang-anim na master. Nakakalakad ng 1,000 milya sa isang araw ay master na. Zino ka? Sang Xiaofen? Anong ranking MOSA Hidden Dragon Rankings? Wala sa rankings. Isang walang pangalan, nagmamalaki pa dito. Wala na bang ibang tao sa North Sea? Wala na bang ibang tao sa North Sea? Payat parang unggoy, kayang-kaya kong durugin sa isang sampal. Ang gwapo mo, kuya. Tipo ka o talaga. Lalaki ka ba o babae? Kung ano ang gusto mo, yun ako. Handa na ba kayo? Simula na ang laban. Masha. Hintayin Montag ako. San, ano pang hinihintay Montag? Tara na. Sige kayo muna, hindi ako nagmamadali. Hoy, nagpapanggap ka pa? 200 milyon ang premyo. Seryosohin mo naman. Huwag mo siyang pansinin, tara na tayo. Sang Xiaofen, bilisan Montag. Manalo ka na. Anong sa ang gusto mo? Bala? Kahit ikaw, hindi naniniwala sa kakayahan ko. 100 milyang layo, papunta at pabalik. 4 na araw para sa ordinaryong tao. Kahit master, 4 na oras. Kahit pinakamagaling, 40 minuto. Narinig mo na ba ang isang pagtalon, 10,800 milya? 10,800 milya? Akala Montag Diyos ka? Ang pinakamabilis na record ay 28 minuto. Dinala ko si Masha dito para basagin ang record na yon. Basagin ang record na yon. Ang 100 milyon ko ay maliit lang. Pero kung ikaw ay magdudulot ng kahihiyan sa bansa, Ikaw ang magiging kasalanan ng Greccia. Naniniwala ako kay Sang Xiaofen. Sang Xiaofen, alam ka o. Malalim ang iyong kakayahan, pero huwag mong maliitin ang kalaban. Sang Xiaofen, bilisan Montag. Nagpapanggap ka lang. Ang mayabong, talo. Hindi pa tapos ang laban, bakit kayo nagmamadali? Hindi ako nagmamadali, pero baka bumalik na si Masha. Guna, pakihanda ang tsaa para sa akin. Sang Xiaofen. Gusto mo ba kumain? O ang kaya? Bakit siya nasa harap natin? Oo nga. Akala ko mabilis ka. Nagpapanggap ka lang pala sa harap ko. Naniniwala ka bang babaliin ko ang binti mo? Kung kaya mo akong habulin. Nasaan na siya? Tara na. Walang mas mabilis sa akin. Babasagin ko ang record. Naghintay ako sa iyo ng matagal, bunso. Paano siya nandito? Hindi pwede. Imposible. Gusto mo ng isang baso? Hindi ako matatalo. Hindi talaga. Ang bastos mo naman. E di hindi na ako magpapakumbaba. Wala pang 10 minuto. Nasaan ang pier ng gabi? Nasa akin. Kailan ka dumating? 5 minuto ang nakalipas. Talagang 5 minuto lang ang nakalipas nang dumating siya. Hindi, imposible. Walang tao na may ganong bilis. Ang dahilan kung bakit kita hinintay ay para maging saksi mo na nandito ako. Ika. Oras na, tapos na ang tsaa, mauna na ako. 14 na minuto pa lang. Uminom muna kayo ng tsa. Sang Xiaofen, ano ba ang ginagawa Montag? Bakit hindi ka pa pumunta? Sumuko na siya ng direkta, di ba? May uhas pa SI Xiaofen. Pwede ka pa pumunta ngayon. Long, ito bang? Sinasabi mong eksperto. Son Xiaofan, ano ang ibig mong sabihin? Dapat pauwi na si Mashan gayon. Di iba? Hindi ako hindi pumunta, kundi nakabalik na ako. Imposible, 100 kilometro ang layo. Kahit kotse, 1 oras ang kailangan. Mainit pa ang tsaa. Son Xiaofan, sinasabi mong, nakapunta ka na sa North Sea Bay. Ano ang patunay? Ang patunay ay nasa akin ang PRL ng gabi. Baka peke ito? Paano may tao na ganon kabilis? Pinaghihinalaan kung hindi ka talaga pumunta. Peking pier lang ito. Ginagago mo lang kami, pero totoo ang pier na ito. Hindi totoo,
Pinaghihinalaan kong nagtulungan kayo. Nagtulungan kayo, talo talaga ang Greccia. Huwag na kayong magpahiya. Maraming kababalaghan sa Grazia, puno ng mga henyo. Huwag maging ignorante. Sun Xiaofan, paano mo ito nagawa? Gusto mo matuto? Turuan kita. Hintayin nating makuha ni Masha ang tunay na perlas ng gabi. Malalaman natin ang katotohanan. Pagdating ko sa North Sea Bay, nagpahinga ako ng ilang minuto. Si Masha ang sumunod na dumating, pwede niya akong patunayan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Bakit sabay-sabay kayong bumalik? Kami? Nakatakbo lang kami ng 100 ng daan. Tapos na ang laban kaya napilitan kaming umuwi. Masha, nasaan ang perlas ng gabi? Paumanhin Master, nabigo kita. Ano? Totoo pala ang sinabi ni Sun Xiaofan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Pero nauna talaga siyang dumating. Unang round pa lang, marami pang magaganap. Tama si Xiadong, kailangan kong ipakita sa kanya. Ang galing ng West Aong. Ngayon ay inihahayag ko, si Sun Xiaofan ay nagtala ng 14 na minuto bago ang record. Unang round, panalo ang North Sea. Sang Xiaofan, nanalo ka. Ano ba yan? Videbang meding humble ka naman. Swerteng panalo lang. Tigil na ang daldal, simulan na ang second round. Pangalawang round, lakas ang labanan. Gamit ang pinakasimpleng paraan, tug of war. Ito ay espesyal na lubid, kayang humawak ng mabibigat. Bumababa ang kalidad, ngayon taon puro babae. O bakla, walang kwentang panoorin. Hubiao, oras mo na para magpakita. Sila ang naghahanap ng kahihiyan. Ikaw na ang bahala. Ubiyaw, itong pil na ito ay makakapagpataas ng iyong lakas ng ilang bises. Hindi na kailangan, para sa mga walang kwenta. Isang kamay lang sapat na. Huwag magpakumpiyansa. Magaling si Sukin sa pipa, si Linhay naman sa lason. Pero hindi ito ang kanilang ekspertisya. Ang kalaban nating si Hubiao ay pang-4. Sa Chaos ranking, napakalakas sa round na ito. Wala tayong pag-asa. Lakas din ang aking kahinaan. Nakalusot ka noong nakaraan, ngayon. Anong panalo mo na yon? Hindi malalaman hanggat hindi natatapos ang laban. Magdadagdag ako ng pusta. Anong gusto mong ipusta? Kung ako ang manalo, kailangan niyang samahan ako ng isang gabi. Sige, wala akong problema dyan. Sun Xiaofan, ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit ako ang ginawang pusta? Huwag kang mag-alala, hindi tayo matalo. Hindi PRN pwede. Paano kung tayo ang manalo? Kung manalo si Bihay, isasakripisyo ko na lang. Mas mabuti para kayo na lang ang manalo. Takot matalo, tapos sasabihin pa na pinapapanalo kami. Kung matalo kami, luluhod ako sa harap ng lahat. At tatawagin kitang lolo. Sige, libreng apo, wala akong pakialam. Tama na, tumigil ka na. Kung may kakayahan ka, ipakita mo ang buong lakas mo. Siege. Paghahanda ng magkabilang panig. Simula. Sang Xiaofan, laban. Kung hindi sila gagalaw, hindi rin ako gagalaw. Anong amoy yan? Ang bango. Kapag nahawakan ka ng pampatulog ko, manghihina ang katawan mo at malilito ang isip mo. Tuzo. Kagatin Montag ako kung kaya Montag. Ang liit ng tingin ninyo sa akin. Pera, ang daming pera. Akin lahat ito. Linhay, huwag kang magpaloko. Hindi ko sa tingin si Sean ay may Magic Master. Bitawan nyo, ako na ang bahala. Ito ay laban lamang sa pagitan nating dalawa. Ako ang pinakamahina sa lahat ng mga estudyante ng aking maestro. Pero para sa'yo, sobra-sobra pa ang kakayahan ko. Hindi ko inakala na mukha kang mahina. Pero may lakas ka pala, kaya ako gumamit ng 2 kamay. May kakayahan ka rin pala. Imposible. Ang payat niya, paano siya nagkakaroon ng ganito kalaking lakas, Sun Xiaofan? Sinabi kong maging mapagkumbaba ka, hindi maging plastic. Anong klaseng black magic ang ginagamit niya? Alam kong may paraan siya. Kahit ako ay akala ko, ang lakas ang kanyang kahinaan, pero hindi pala. Ang tinatawag na kahinaan ay palaging isang antas na hindi maabot ng iba. Hindi ka ba kumain? Maestro, ano ang gagawin? Ano ba ang nagmamadali? Binigyan ko siya ng gamot. Magkakaroon na ito ng epekto.
Parang tipaklong na sumalpok sa gulong, walang kakayahan. Tatay, bakit palagi mong kinakampihan ang iba? Hindi ako kumakampi sa iba. Pinag-usapan lang natin ang katotohanan. Bastos, gumamit pa ng droga para lumakas. Walang patakaran sa paligsahan na. Bawal gumamit ng droga. Sa labanan, hindi proseso ang tinitingnan. Kundi ang resulta. Tapos na ang laban. Hindi pa tapos. Ang lubid na bakal na kayang humawak ng libu-libong kilo, nasira. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay may Lakas na ilang bises sa ordinaryong tao. Asawa ng alkalde, paano ito ituturing? parehas ang lakas na magkabilang panig. Paano kung ituring na tabla? Wala akong reklamo. Bakit tabla? Tumigil ka. Tapos na ang ikalawang round, tabla. Ngayon, Ang pinakahihintay ng lahat, ang ikatlong round. Ang itatlo na huling laban. Ngayon, siguradong walang tabla. Mamamatay kayong tatlo. Ang yabang mo. Dagdagan ko ang pusta. Ano ang gusto mong ipusta? Ang Jedi sa league mo. CJ, paano kung ikaw ang matalo? Ang buhay ko ay sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Bigyan mo ako ng lahat ng gamot. si Sukin, pangpito sa ranking ng Hidden Dragon. Siya ang paboritong estudyante ni Long. Balita ko magaling siya sa pipa. Si Linhai, Pang-anim sa ranking, eksperto sa lason. Maraming top fighters ang natalo sa kanya. kaya pala. Mas mataas siya kay Sukin. Si Sun Xiaofan, wala sa ranking. Kahit wala sa ranking si Sun Xiaofan, hindi masukat ang kanyang kapangyarihan. Balita ka o. Siya ang gumulo sa birthday ni Li Wenchao. Si Ma Xia, pang-anim sa Chao's ranking. Ang hawak niya ay ang 7-star sword. Bentong. Kayang patayin ang mga Diyos at immortal. Si Xiadong, panglima SA Chaos Ranking. Ang baklang ito, panglima, tiyak may pambihira siyang kakayahan. Si Hu Biao, pang-apat sa Chao's ranking. Si Hu Biao ay napakalakas, mahirap kalabanin. Kung maglalaban talaga, malulugi ang bihay. Nanalo ang bihay sa unang round, tabla sa pangalawa. Ang ikatlo ang pinakamahalaga. Hindi patas. Gumamit sila ng droga. Para lumakas. Zhang Xiaofen, dapat kang manalo. Hindi ba't mayabeng si Sang Xiaofen? Tingnan natin kung paano siya mananalo ngayon. 3, huwag masyadong brutal. Simula na ang laban. Maingat, Gusto mo ba akong bigyan ng candy house? Paano nangyari ito? Huwag kang magpadala. Palilin lang ito. Ang aking 7-star sword. Masarap, gusto mo tikman? Ibalik mo ang aking espada. kuya, maganda ba ang mga mata ko? Paano nangyari ito? Kuya, gising ka na. Ay, ang cute mo, umalis ka, huwag mo akong hawakan. Dapat mong panagutan ako. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Huwag kang lalapit. Ingat, ilusyon lang ito. Kuya, dapat mong panagutan ako. Gusto mong maglaro ng illusion sa akin? Ano itong lugar na ito? Kuya, Narinig kong gusto mong maging eunuko. Huwag kang matakot, halika. Padawan MOAKO. Huli na. Oras na para mag-perform. ayokong maging eunuko. Ayoko. Salamat. Mamatay kayong lahat. Ingat. Linhai, Ayokong patayin ka, umalis ka. Ngayon, tayo na lang ang natitira. Tigil. Kaya pa ang aking mobilization sa gamit ang lakas. Mamamatay ka. Pagbabago. Gusto mong maglaro ng illusion sa akin? Palang kwenta. Talagang ika-negatibo, 4 ka sa Chaos ranking. Ngayon, laban tayo. Sige, mag-spar tayo. Tigil ang daldal, ilabas mo ang armas mo. Gusto mong makita ang armas ko? CJ, ang aking armas ay A47 assault rifle.
Gusto mo pa ring maglaro ng illusion sa akin? Hindi ito illusion, totoo o hindi. Gusto mong malaman? Pwede pala itong gawin? Foul. Foul si Sang Xiaofen. Dapat siyang diskwalipika. Hindi ba't sinabi nyo kanina na sa labanan, hindi mahalaga ang proseso. Ang mahalaga ay ang resulta. Tumahimik kayo. Mga simpleng trick lang ito, walang kwenta. Hubiao, pek ang lahat ng ito, bilisan mo. Wala akong oras para maglaro sa'yo. 7 stars word, pumatay ng Diyos. Palang pala itinago niya. Natalo ka. Hindi ako maaring matalo. Gusto mo akong patayin? Mag-practice ka muna ng ilang taon. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Mabuti, hindi niya ako binigo. Nanalo ang bayhay. Nanalo ang Dacia. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil mahina ang kalaban. Buti na lang, hindi niya ikinahiya ang bihay. Patay na si Hubiao. Patay na. Impossible. Tatlong bahagi lang ng lakas ko ang ginamit ko. Madam Mayor, Usapan ay friendly exchange lang. Ngayon may namatay, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Bigyan ng paliwanag ang Chong, Sun Xiaofan. Hindi mo alam ang timbang ng iyong lakas, pinatay mo ang sugo ng Chong. Alam mo ba ang kasalanan mo? Sobra siyang uminom ng gamot, ano nang kinalaman ko doon? Hanggang ngayon ay nagdadahilan pa. Mga tauhan, hulihin siya. Sun Xiaofan ang napanalo sa bihay laban sa Chong. Siya ang bayani, paano niyo siya matatrato ng ganito? Tumahimik ka. Naiintindihan ko na, simula pa lang ay panlilin lang na ito. Sobra ang pag-inom ni Hubiao ng gamot na pampalakas. Ang iyong patay. Hindi dapat isisi kay Sun Xiaofan. Hindi ikaw ang may karapatang magsalita. Amang guna. Ang aking mga bagay ay walang kinalaman sa'yo. Hindi pa malinaw ang investigasyon. Hindi niyo siya pwedeng pagbintangan. Naroon ang katotohanan, nakita ng lahat. Si Sun Xiaofan ang pumatay kay Hubiao. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Kung hindi nyo kayang ayusin sa Dacia, kami na sa Chong ang bahala. Gusto mong ayusin ako. May karapatan ka ba? Ikulong muna si Sun Xiaofan sa pitan. Hintayin muna ang resulta ng autopsy bago magdesisyon. Ang resulta ng autopsy. Hindi ba kayo lang ang magsasabi niyan? Ang autopsy ay dapat desisyonan ng third party. Wala nang tiwala sa kanino. Malaki ang implikasyon ng kaso ni Sun Xiaofan. Kung hindi maayos, maaring magdulot pa ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Zumuko ka na lang. Simula bata pa ako, ayoko na napagbibintangan ako. Gusto niyo akong tratuhin ng ganito. Tingnan natin kung kaya niyo. Huwag kang magsalita nang walang galang sa asawa ng alkalde. Gusto mo bang kalabanin ang buong North Sea? Hindi lang isang maliit na North Sea, kahit ang Great Sea pa. O ang Western ang ano pa? Napakayabang, wala ng pag-asa. Sukin Linhai Narito. Mashak siyadong. Narito, Makinig kayong lahat. Hulihin ang mamamatay tao na ito. Bigyan ng paliwanag ang Western ang delegation. San Xiaofen. Hindi ninyo siya pwedeng tratuhin ng ganito. huwag kang makialam. Isang grupo ng langgam. Sa totoo lang, hindi kailangan ng ganito karaming tao para sa kanya. Ako lang ay sapat na, baka kumalat pa na. Sinasabi natin marami tayong nananakit ng isa. Lola Bay, ang maliit na bagay na ito, hayaan nyo na po kaming mga bata ang bahala. Lola, Hindi mo makikita, pero ako ay 80 taong gulang na ngayon. 80 taon? Nagbibiro ka ba? Mula pagkabata, nag-aral ako ng yang absorption technique, ang mga lalaki, ay ang pinakamagandang supplement sa mundo. Lalo na ang mga lalaki tulad mo, tunay na dekalidad. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tapusin na natin ito. Tigil. Nazanzia? Invisibility technique sa alamat, baka tumakbo na siya. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo, hindi pa ako nagsasawa. Paano na ito? Kung may bayag ka, lumabas ka. Linhain nasa likod mo ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya, tanga ka. Huwag mong galawin ang mga tao ng Western Ang. Ano ba ito? Hinampas Montag ako? Tama na, ang target natin ay si Sun Xiaofan. Ito ba ay dapat tawaging aso na kumagat sa kapwa aso? Mga eksperto ng Grecia at Western Ang, hindi kayang hulihin ang isang tao. Isang grupo ng mga walang kwenta. San Xiaofen, Zalba ka. Lumabas ka. Sun Xiaofan, huwag kang magulo, umalis ka na. May limitasyon ang invisibility technique. Malapit na siyang magpakita ng tunay na anyo. Ano ang nagmamadali mo, sa huli ay magkakasundo rin tayo. Hayop ka. Akala ko may kakayahan ka, wala ka namang iba kundi magtago. Ano pa ang kaya Montag? Hindi ako nananakit ng babae, pero ngayon ay gagawa ako ng eksepsyon. Kung may bayag ka, lumabas ka. Lumabas na ako.
Ito ba ang sinasabi nilang huwag kang magpumiglas? Huwag kang magpumiglas. Kahit na isang Diyos, hindi kayang kalagan ang huwag kang magpumiglas. Puso. Kukunin ka una ang yang energy Montag. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Sanksya o Fenguna. Hindi naman siguro totoo na nagkagusto ka sa kanya? Wala akong ganon. Tatay, Hindi naman dapat mamatay si Sun Xiaofan. Magsalita ka, bigyan mo siya ng pagkakataon. Anong oras na? Tinutulungan mo pa rin siya. Tatay. Isang baliw lang na nag-aral ng masamang paraan. Gusto niyang labanan ang mga dalubhasa ng Dacia at siyang mag-isa. Parang panaginip lang. akala ka UBA, bihan KPA? Ang tagal ko nang hindi nakakainom ng ganito kalinis na yang energy. Hindi pwede. Marami naman akong yang energy. Sige, inumin mo. Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Guna. Kahit na ayaw ko sa iyo, alam kong inosente ka ngayon. Hindi kita hahayaang mamatay dito. Longye. Ayusin mo ang mga tao mo. Guna, sumama ka sa akin. Pasensya na, Ninong. Guna. Si Sun Xiaofan ay walang respeto sa batas at marahas. Pinatay ang sugo ng Tsiang. Hayagan niyang kinontra ang bihay. Dapat siyang parusahan agad. Si Dili na naman. Noon pa man, siya na ang nagpapanggap bilang Dragon Hall Master. Ngayon, naglakas loob siyang bumalik. Dragon Hall Master. Sino ang may galit kay Sun Xiaofan? Galit din sa Dragon Hall. Galit sa 300,000 Dragon Guards. Galit sa buong Daxia. Sa harap ng asawa ng alkalde, nagtatanghal pa kayo? Dragon Hall Master, nakita mo na ba ang tunay na Dragon Hall Master? Noon pa man, siya ang pumatay sa aking guro. Kahit maging abo siya, makikilala ko siya. Tunay na Dragon Hall Master? Imposible. Talagang imposible. Ano? Gusto mong magiganti para sa iyong guro? Hindi ako malaso. Nakita mo na ang Dragon Hall Master. Hindi ka paluluhod? Zumaludo sa Dragon Hall Master. Tumayo na kayo. Salamat, Hall Master. Kalagan na si Sun Xiaofan. Kalagan. Asawa ng alkalde. Nasa. Alam mo ba ang iyong kasalanan? May malubhang sakit ang alkalde, kaya ako ang humarap sa delegasyon ng Tian. Si Sun Xiaofan ang pumatay sa sugo ng tiyan. Makatarungan at legal ang pag-aresto sa kanya. Ganoon ba? Kung gusto mong magmalabis sa batas, baka magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng Dacia. At Sien. Nagdadahilan ka pa. May isang tiktik ang Xian na nagtatago sa bihay sa loob ng maraming taon at madalas magnakaw. Ng mga plano ng depensa sa labas ng teritoryo. At ikaw ang tiktik na iyon. Pwedeng magkamali sa pagkain, pero hindi sa pagsasalita. Kahit ikaw ang pinuno ng Dragon Hall. Walang ebidensya, huwag mong ako'y paratangan. Ikaw ay tagaksiyan, nagtago sa bihay mula pagkabata. At sinadya mong lumapit sa alkalde, naging asawa mo siya. Kalokohan. Pero nilason mo ang pagkain ng alkalde, kaya siya'y Laging masakit at hindi makabangon. Ang tunay na kapangyarihan sa bihay ay nasa iyong mga kamay. Madalas kang magnakaw ng mga plano ng depensa sa labas ng teritoryo. Kaya laging gihado ang taksya. Dahil sa iyo ito lahat. Buong puso akong naglingkod sa bihay, at alam ito ng mga tao. Hinuhusgahan Montag ako? Sasumbong ako sa hari. At siya ang magpapasya ng hustisya para sa akin. Gusto mo ng ebidensya? Dalhin sila. Kaya ako nahuli ay. Dahil naghahanap ako ng ebidensya. Ikaw ang driver ni Gawaria, tama? Oo. 5 taon na siyang kasama mo, alam niya ang lahat ng ginawa mo. Inutusan ako ng asawa ng alkalde na lasunin ang pagkain niya. At binigyan ako ng 10 milyon para ibigay ang mga plano ng depensa. SAM Gataksian. Gawaria, may sasabihin ka pa ba? Kayong. Dalawang ito ay nagtutulungan para ako'y siraan. Tiktik ka pala ng tiyan. Samantalang lubos kaming nagtiwala sa iyo. Pagtataksil sa bansa, hindi mapapatawad. Sa loob ng maraming taon akong nagtago, pero hindi ko inasahang. Ako'y ipagkakanulo ng sarili kong tao. Gawaria, ikaw ay lihim na kumakampi sa Xian. Hindi ako kasali sa pagtataksil mo, pero alam mong walang kinalaman ako sa pagkamatay ni Huyaw. Bakit mo ako sinisiraan? Dapat matagal ka ng patay. Ang pagpatay sa buong pamilya Sun, may kinalaman ka ba? Gusto mong malaman? Tanungin mo ang iyong mga magulang sa impyerno. Mahabag ka. Mawawasak ang Dacia, mananaig ang tiyan. Huwag patayin. Paumanhin. Huli na ako. Alam kong may mga taong lihim na nakikipagsabuatan kay Seo. Huwag mong hayaang malaman ko kung hindi pananagutan mo ang mga kahinatnan. Kagalang-galang na Panginoon ng Templo, ako ay kinatawan ng delegasyon ni Chong. Inanyayahan na bumisita sa North Sea. Walang kinalaman sa mga bagay na ito. Sabihin mo sa inyong hari na huwag nang gumamit ng ganito. Mababang paraan kung hindi pamumunuan ko ang Dragon Temple. Upang wasakin ang Xiong. Amang pangampong. Ikaw, ngayon ay may lakas ka na, naglakas loob kang hayagan. Labanin ang aking utos, kung hindi mo sinimulan. Si Sun Xiaofan ay patay na sana. Paumanhin, amang pangampon. Kung ang babae ay hindi na mapigilan,
Hindi na kita pipigilan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ipagdiriwang ko ang inyong kasal kasama si Gaobo. Gaobo. Pamangkin siya ng alkalde, walang anak ang alkalde. Ang asawa ng alkalde, ngayon ay patay na, siya ang may pinakamalaking sansa. Na maging susunod na alkalde, ikakasal ka sa kanya, iyon ay swerte mo. Ayaw kong magpakasal. Hindi ito nasa iyong kamay. Ano ang nangyari sa kanya? Huwag mo na siyang pansinin. Long, ang ipinangako mo sa akin, nagawa ko na. Ngayon ay oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Siempre. Ngayon, dapat ba kitang tawaging Panginoon ng Templo o Dili? Hindi na mahalaga. Ilan pa ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Patuloy akong nag-imbestiga tungkol sa mga taksil. May kinalaman ito sa kaligtasan ng Brexia. Maraming bagay ang hindi ko rin kontrolado. Hindi kita sinisisi. Patay na si Gaweria, ngunit tiyak na may mga kasabot pa siya. Na nagtatago sa North Sea. Hindi balik, ang asawa at anak ni Wangchen. Ay nakita ko na magsasalita sila. Huli na. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpakamatay si Wang Sheng sa takot sa kasalanan, namatay sa bilangguan. Ano ang sinasabi mo patay na sa bilangguan, Dili? Labis kitang pinagkatiwalaan, hindi mo man lang mapangalagaan ng isang tao. Paumanhin. Ano ang silbi ng paumanhin, mabubuhay ba ang tao? Ngayon ang tanging saksi ay patay na, ang tunay na salarin ay malayang naglalakad. Paano ko harapin ang aking mga pamilyang namatay? Hindi ko rin alam na magiging ganito. Tama na, ayaw kong marinig ang iyong paliwanag, Lily. Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong pagligtas sa aking buhay. Ngunit ilan ako sa aking gato. Wala sa aking subuan sa pagkakasal. Wala na kailangan pa rin. Ano ang ibig mong sabihin? Ako'y magbabasakali. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Kung hindi mo narinig, sasabihin ko ulit sa iyo. Ako'y magbabasakali. May taong nangahas na basakalin ako. Ano naman kung ang pamilya di sa Shangdu? Ang Dragon Hall Master. Ano naman kung siya? Sige, payag ako. Simula ngayon, Lily, tayo'y magiging estranghero na. Wala nang koneksyon. Walang nakasunod sa iyo? Huwag kang mag-alala, imposibleng makasabay ng ordinaryong tao sa bilis ko. Ngayon, patay na si Gaweria. Malamang, malalantad din ako. Anong plano? Sakto, ngayon lang natin napatunayan na si Dili ang Dragon Hall Master. Papatayin Montag si Dili? Kung 1-on-1, wala tayong laban sa kanya. Pero kung malason siya, may pagkakataon tayo. Basta't mapatay ko si Dili, mabibigyan ko ng paliwanag si Chong. Kailan tayo kikilos? Mas mabuti ngayong gabi na, baka magbago pa ang isip. Imposible. Ang tatay ko ang pinakamabuting ama sa mundo. Paano siya maging tik-tik? Imposible. Ang saya-saya mo, Hallmaster. Binigyan ko kayo ng 3 ng pagkakataong mabuhay. Tapos babalik kayo para mamatay? Hindi pa nga nahihiganti ang pagkamatay ng master ko. Paano ako alis? Kayong 3 lang. Makikipaglaban sa akin. Nagtataka ako, tao ka ni Longye. Bakit mo ako iniligtas ngayon? Hindi ka rin alam. Ayoko lang na mamatay ka. Hindi kaya nagkakagusto ka na sa akin. Sabi mo, tayo'y may 3 buhay na pagkakasal. Totoo ba yon? Hindi pa sapat ang kaalaman ko para malaman yon. Bukas ang aking kasunduan sa pagpapakasal. Ipapakasal ako ng aking godfather kay Gaobo. Maganda si Gaobo, mayaman at makapangyarihan. Hindi ka lugi sa kanya. San Xiaofen. Ilabas Montag ako. Saan kita ilalabas? Kahit saan, basta't tayong dalawa. Tayo'y umalis sa bihay, humanap ng lugar na walang. Nakakakilala sa atin. Pwede ba? Hindi ako alis sa bihay hanggat hindi ko pa napapatawad ang pagkamatay ng pamilya Son. San Xiaofen. Anong ginagawa mo dito? Nasa panganib si Dili. Siya ang Panginoon ng Dragon Temple na mamahala sa 300,000 Dragon Guards. Sino ang magkakasloob na sa kanya? May naglagay ng lason. Talagang nasa panganib siya ngayon. Sa puso niya, talagang may pagmamahal pa rin kay Dili. Lubha ka ng nalason, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Ngayon, gagamitin ko ang ulo mo bilang alay sa aking guro. Sa kabilang buhay. Ayos ka lang. San Xiaofan. Bakit ka bumalik? Bumalik ako para magbayad ng upa. Mabuti ngayon, sabay na kitang ayusin. Ikaw lang. Nazanzia? Duwag, lumabas ka kung may lakas ka. Hinihigop ang aking yang energy, hindi pa kita sinisingil. Tigil. Ibalik mo ang yang energy sa akin.
Ito ang banal na halaman ng Dragon Temple, ang Divine Dragon Grass, na kaya lunasan ang lahat ng lason. Ngunit, ang gamot na ito ay may malaking side effect. Kapag ininom, mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ang ligtas ng buhay hindi na mahalaga. Ngunit wala sa amin ang may lakas ng loob na magdesisyon para sa Panginoon. Ang mawalan ng lahat ng kapangyarihan at maging isang ordinaryong tao ay hindi naman masama. Lahat ay dahil sa akin. Ako ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. Siege. Pinrotektahan mo ako ng isang beses, tutuparin ko ang kasunduan sa pag-aasawa. Xiao Fen. Paano mo nalaman na may nagbabalak na saktan si Lily? Ako. Si Luwencio ba ang may gawa nito? Hindi ito gawa ng aking ama. Hindi. Umalis ka na, ayaw na kitang makita. Xiao Fen. Ngayon ay ang kasunduan ni Naguna at Gaobo. Wala akong natanggap na imbitasyon. Mahaba kayo, ang aking ama ay hindi mabuti at hindi maaring dumalo. Ang partido ng engagement ni Guna ay hiniling din ng Long na mapatawad sa akin. Walang problema. Pupuntahan ka o si Guna. Ano kung ang isang tao ay dumating upang gumawa ng problema ngayon, Master Long? Si Sun Xiaofan ba ang tinutukoy mo? Kung maglakas loob siyang pumunta, ako mismo ang kikilos, ipapaalam ko sa kanya. Na hindi ako basta-bastang tagapagbantay ng listahan. Guna, talaga bang pakakasalan mo si Gaobo? Utos ng magulang, salita ng tagapag-ugnay. Si Gaobo ay kilalang kilala sa kasamahan. Kapag pinakasalan mo siya, sisirain mo ang iyong buhay. Ako ay nawalan ng magulang noong bata pa. Ako ay inampon ng aking godfather. Marahil ito na ang aking kapalaran. Hindi pa nagsisimula ang engagement party. Bakit ka nandito? Pumunta ako para tingnan ang magiging asawa ko. Ano ba ang pakialam mo? Lumabas ka. Noong huli, sinampal mo ako. Ngayon ibabalik ko sa iyo. Ito ay personal na usapin ng pamilya ko. Wala kang karapatang makialam. Umalis ka. Guna. Isang karangalan para sa iyo na maging babae ko. Halika, halikan muna kita. Ano ba yung pagtatago mo? Sa huli akin ka rin naman. Bitawan Montag. Medyo hindi na ako makapaghintay. Bakit hindi na lang ngayon gawin ang wedding night? Hinahamon Montag ako? Si Sang Xiaofen? Wala akong pakialam, gusto ko lang ang katawan mo, hindi ang puso mo. Gaobo, pangsyam ako sa ranking ng Hidden Dragon List. Madali lang kitang patayin, huwag mo akong pilitin. Sino ang humipo sa akin? Hindi ako, hindi ako. Baka si Sang Xiaofen? Hindi siya babalik. Sino ang sumipa sa akin? Si Sang Xiaofen ba ito? Kung may lakas ka, lumabas ka. Lumabas na ako. Hindi kita sinabihan na lumuhod. Okay lang, mas komportable ako ng ganito. Grabe ka talaga. Bo, dumating ka. Walang kwenta ka, Bo. Ano ang nangyari sa iyo? Alam Montag ba kung bakit kita sinasaktan? Oo, sinaktan Montag kami. Iyak na may dahilan si Bo. Wala. Nangangati lang ang kamay ko. Gusto kong manakit ng tao, Bo. Ano ba ang nangyayari sa iyo ngayon? Long, makinig ka sa akin. Mula ngayon, ako ang mamamahala sa bihay. Hindi ka pa naman naging City Lord. Sa harap ng maraming tao, ganyan ang sinasabi mo? Binigyan kita ng respeto. Tinawag kitang Long. Kung hindi, isa ka lang matandang pagong. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon. Tawagin mo akong City Lord at bibigyan kita na makakain sa hinaharap. Kung hindi, wala nang lugar para sa iyo sa bihay. Lasing si Bo. Pahinga muna siya. Umalis ka. Okay lang, magsisimula na ang engagement party mamaya. Huminto ka. Sino ang nagpahintulo sa iyong umalis? Matandang pagong, wala kang respeto sa batas. Nanggugulo sa merkado, nang api sa mga tao, at nag-angking. Underground Emperor MG Baihai? Bo, ngayon ay ang engagement party ng aking anak na babae. Ipinakasal mo sa akin si Guna. Hindi ba't dahil lang sa kapangyarihan ng pamilya Gao, tumahol ka ng ilang bises at papayagan kita, maging aso ng pamilya Gao. Bo, huwag kang masyadong magmalabis. Lasing si Bo ngayon, kahit anong maling sinabi o ginawa niya. Puwit kong patavarin. Talagang matiisin ang matandang pagong. Kung magmamalabis ka pa, hindi kita palalampasin. Sino ka ba para mangbanta sa akin? Walang katotohanan nito. Kung may payat ka, suntukin Montag ako. Sige, suntukin Montag. Ano ba tong nangyayari? Hindi mo ba napapansin na si Bo ay parang may kakaiba? Oo, may kakaiban ka. Pero hindi ko malaman kung ano. Matandang pagong, pamangkin ako ng alkalde. May lakas ka peng saktan ako. Ano naman gayon? Mga tauhan, dakpin siya. Huwag kang tatakbo.
Hulihin siya. May tabi adiyan, tulungan niyo ako. Long, tulong montag ako, gaubo. Ayaw mong mamatay. Bibigyan kita ng gusto mo. Bakit montag ako sinasaktan? Suntukin montag ako. Galit na galit ako kapag sinasaktan ang mukha ko. Sige, suntukin montag. Long, ano ba ang nagkaka-OSA inyo? Patayin niyo ako ng maliwanag. Nagkukunwari ka pa? Zuntukin ng walang aba. Umalis ka, ako na. Long, kung susundan pa, mamamatay na siya. Tigilan niyo. Dahil sa respeto sa alkalde, patawarin kita. Ang kasal mo at guna ay kanselado. Long, wala akong kinalaman dito. Si Sun Xiaofan, ginaya niya ang itsura ko. Tapos sinuntok niya ako. Ano ba talaga ang ginawa niya? Nazen SI Sun Xiaofan? Dumating na talaga si Sun Xiaofan. Lumabas ka, Sang Xiaofan. Lumabas ka. Guna, naghintay ka ng matagal. Sabi ko sa'yo, may 3 buhay tayong magkasama. Hindi ko hahayaang. Kunin ka ng iba. Long. Tulong montag ako, Long. Sun Xiaofan, wala ka talagang respeto sa batas. Una, ginulo mo ang birthday ng pinakamayaman sa North Sea. Tapos pinatay mo ang ambasador ng West. Ngayon, naghasik ka pa ng gulo. SA Engagement Party ni Guna. Long, dahil lang sa sarili mong kagustuhan. Ipinakasal mo si Guna sa walang kwentang ito. Ano ba ang nasa isip mo? Sun Xiaofan, pinagtiyagaan kita. Pero lalo kang nagmamalabis. Emga tauhan. Sukin, Long. Nandiyan ang tiyan ko, hindi ako pwedeng gumalaw ngayon. Linhay, malubha ang sugat ko. Hindi pa ako gumagaling. Kayong dalawang walang kwenta. Guna, sumama ka sa akin. Tumigil ka. Bumalik ka dito. Si Guna ay nawalan ng magulang noong bata pa. Ako ang naghirap. Paaalagaan siya. Kung gusto mo siyang kunin, daanin mo muna sa akin. Ano ba ang gusto mo? Simple lang. Kung kaya mong tanggapin ang 3 palad ko, ibibigay ko ang kalayaan mo. Sun Xiaofan, sige. Tatanggapin ko yung 3 palad mo. Si Long ay tagapagbantay ng Hidden Dragon List. Sabi nila, kaya niyang patayin ang isang baka sa isang suntok. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Iniligtas ni Guna ang buhay ko kahit 3 palad pa. Kahit ano ba, wala akong kailang. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng tagapagbantay ng Hidden Dragon List. Sun Xiaofan. 2 palad pa. Hindi ka ba kumain? Malapit ka ng mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Magaling ang suntok. Long, patayin mo siya. 3 palad para sa iyong kalayaan, sulit. Kahit gaano ka kalakas sa isang palad ko. Tiyak na mamamatay ka. Hindi ako takot mamatay dahil may mahal ako sa kabilang buhay. Kung ganoon, igagrant ko na ang hiling mo. Limeng siyan, ano ba ito? Bakit ka ganyan katanga? Ang utang ng pamilya Li sa'yo, ako ang magbabayad. Sila Wenchow ay sila Wenchow. Ikaw. Hindi na mahalaga. Malubha ang sugat ni Sun Xiaofan. Sabay-sabay tayong lumaban. Ninong, bakit ka nagbabago ng isip? Huwag mo na akong tawaging Ninong. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman. Kung gusto mong patayin si Sun Xiaofan, daanin mo muna sa akin. Ikaf lang? Guna, Sang Xiaofan, mamatay ka na. ayaw kitang patayin pero maraming taon ka nang nanggugulo sa North Sea. Nanggugulo, walang respeto sa batas at nangaapi ng mga tao. Hindi lang ako ang sinaktan mo, nagbago ka pa ng isip. Sinaktan mo kasi Limingsian. At si Guna. Ngayon, ako ang maglilinis ng masama. Huwag mo akong patayin, may silbi pa ako sa inyo. Patay na si Wang Cheng. Ako lang ang nakakaalam ng totoo tungkol sa pagpatay sa pamilya Sun. Kung papatayin mo ako, wala nang magpapatotoo para sa inyo. Kasali ka sa pagpatay sa pamilya Son. Hindi, pero ako ang nagrekomenda kay Wang Cheng kay Li Wenchao. Nagrekomenda ako kay Wang Cheng kay Li Wenchao. Nagtatraidor pa siya sa bansa. Dapat siyang mamatay. Li Wenchao. Paumanhin. Alam ko na ang katotohanan. Ito ko natin. Ang bagay na ito,
Akala ko ang tatay ko ang pinakamabuting ama sa mundo. Pero hindi ko inakalang gumawa siya ng maraming pagkakamali. Magpagaling ka muna. Paumanhin, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag mong sabihin yan. Kapag gumaling ka na, alis tayo sa bihay. Pero, Paano si Daily? Dili. Ang Panginoon ay gising. Gising ka na. Narinig kong ikaw ang nagligtas sa akin. Buti na lang okay ka, pero nagdesisyon ako ng mag-isa. Kinain ko ang damo ng dragon para sa mo. Paumanhin. Ako ang noon ng dragon. Ginawa ko mula sa lahat ng aking shots. Paano na ako magiging leader? Alam kong sobrang pasensya na sa'yo. Pero dapat mong malaman walang mas mahalaga. Kaysa sa buhay mo. Wala na akong silbi ngayon. Kaya ako na ang magpoprotekta sa'yo. Tinanggihan mo na ang kasal, hindi kita kailangan, umalis ka. Pwede bang kumalma ka? Umalis ka. May balita ako, tumakas si Li Wenchao dahil sa kanyang kasalanan. Lumabas na siya sa East Gate. Kung hindi tayo alis ngayon, huli na. Dili, hintayin mo ako. Daily, bakit ka nandito? Narinig kong nabala si Sun Xiaofan. Sa engagement party mo, gusto kong makita kung gaano siya kaganda. Alam kong may kasunduan kayo. Anong panahon na hindi na uso ang arranged marriage? Malaya siyang magmahal kanino man. Temple Lord. Huwag mo tumawag sa akin ang Panginoon ng Templo. Tulad mo lang ako ngayon. Isang ordinaryong tao na lang. Tatay. Li Wenchao, naglakas loob ka pang pumunta dito para mamatay. Itinago ko ang pagkatao ko sa loob ng 18 taon. Ngayon, pwede na akong pumatay ng walang awa. Si Sun Xiaofan ay nahuli na sa akin. Pakanang pag-akit sa kalaban. Wala sa inyo ang makakalaban sa akin. tatay, tumigil ka na sa pagiging bulag. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naunawaan. Ano ibig sabihin? Ang tunay na Li Wenchao ay noong 18 taon na ang nakalilipas. Ay kinain ko na ang katawan at matagal ng patay. Imposible. Imposible. Ako ang pinakamalakas sa Chong. Gamit ang pagkakakilanlan ni Li Wenchao, nagtago ako ng 18 taon. Hindi kita pinatay noon para lang mas may tago ang sarili ko. Nagsisinungaling ka lang. Mga kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Ngayon, wala ka ng halaga para sa akin. Kung hindi nawalan ng kapangyarihan si Dili, Baka may laban pa tayo. Pero na yun. kayong lahat ay parang mga tupa na handa ng patayin. Lumayas ka na, Panginoon. Matagal na kitang tinitiis. Songki. Parang langgam na gustong gumalaw ng puno. Sandali, ano ba talaga ang gusto mo? Pwede tayong mag-usap. Ngayon, ang gusto ko lang ay ang Ancient Jade ng Asura. Ako ang kasintahan ni Sun Xiaofan. Siguna ay ang babae. Mahal ni Sun Xiaofan. Si Limixian ay may malapit din. Relasyon kay Sun Xiaofan. Iyan ang gagamitin ni Sun Xiaofan. Ang Ancient Jade ng Asura para iligtas kaming tatlo. Kung ganoon, ipagkakaloob ko ang inyong mga buhay. Hintayin natin si Sun Xiaofan na magpakamatay. Narito na siya. Pakawalan mo silang tatlo. Kung may lakas ka, ako ang harapin mo. Dahil napakalakas mo, kailangan kong gumamit ng paan para talagang mapaglabanan ka. Kung alam mong hindi mo ako kayang talunin, bakit hindi ka na lang sumuko? Akala mo ba ang titulo kong pinakamalakas sa Chong ay walang kwenta lang? Tatanungin kita, bakit mo pinatay ang buong pamilya ko noong 18 taon na ang nakalilipas? Ang iyong ama na si Sun Wei ay isang lihim na tagapagtanggol ng Dacia. Noon, nalaman niya ang aking lihim at ninakaw ang aking Ancient Jade ng Asura. Ang pagpatay sa aking pamilya ay isang malaking kasalanan. 18 taon ko itong hinintay. Ngayon, nasa akin ang kapangyarihan. Lumuhod ka sa harap ko. Ano? Gusto mong gumamit ng paralysis spell? Walang kwenta yan. Dahil hindi naman sila tunay na tao. Ang ganda-ganda na mukha nila. Sayang naman kung masisira. Napakabastos mo. Luluhod ka o hindi, ikaw ang bahala. Ang dating hamburg na Sun Xiaofan. Ngayon ay nakaluhod na sa harap ko. Ang iyong ama ay hindi kalaban ko, lalo na ikaw. Hindi ba't may kakayahan ka? Subukan mong gumawa ng aksyon. Lumuhod ka, talunan. Liwenchao, kahit anong gawin mo sa akin, walang problema. Ang tatlong ito ay inosente, palayain mo sila. Inosente? 20 taon na ang nakalipas. Naglaban ang Dacia at Chong. Milyon-milyong nasawi, sino ang hindi inosente? Kung hindi mawawala ang Dacia, hindi makatarungan.
Daxia at Seong, ilang daang taon nang naglalaban, alam mo naman. Na ang digmaan ay nagdudulot lamang ng higit na paghihirap sa mga mamamayan. Bakit mo pa pinasiklab ang digmaan? Marahil wala tayong mali. Iba lang ang ating paninindigan. Marahil pareho tayong nagkamali. Ang digmaan ay nagdudulot lamang ng higit na paghihirap. Sayang, kung ikaw ay mandirigma ng Chong, ang ganda sana. Kasalanan mo na ipinanganak ka sa Dacia. Kalaban ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Ibigay mo ang Chulo Guyu, dahan-dahan, huwag kang gagalaw. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Tigil. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Walang saysay ang pangkukulam sa patay na buhay. Marami pa akong alam bukod sa pangkukulam. Sige, gusto kong makita kung ano pa ang mga kakayahan mo. Malapit nang mawasak ang Dacia. Panaginip lang. Alam kong marunong ka ng paghahati. Inaasahan ko na. Nakalimutan kong sabihin, ang aking sinanay ay ang Tisha 72 pababago. Ang paghahati ay isa lamang dito. Masamang pamamaraan. Walang kwenta. Talaga? Paghahati ulit. Patayin ang tatlong babaeng iyon. Pagbabago. Saging. Sang Xiaofen, walang kwenta ka. Tago ka lang ng tago, lumabas ka. Ako si Lawson, narito na. Ang dakilang sage na si Sun Wukong. Mayroon akong 72 pagbabago, 72 buhay. Ano ang ipanglalaban niyo sa akin? Pekezia, atakehin. Hindi pa tapos ang ating laban, saan ka pupunta? Impostor ka. Ito ba ang lahat ng kakayahan? Ng pinakamalakas saksayong? Hindi ka ba kumain? Masarap ang saging, tikman mo. Walang katotohanan. Li Wenqiao, hindi mo ako matatakot na patayin ang buong pamilya ko. Traidor ka sa bansa, puno ka ng kasamaan. Kinamumuhian ka ng tao at ng Diyos, karapat-dapat kang mamatay. Kahit patayin mo ako, hindi na mabubuhay ang pamilya mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Sa buong buhay ko, hindi ko alam kung paano isulat ang salitang pagsisisi. Kung gayon, hayaan mong maramdaman mo ang tunay kong paghihirap. Ito ang alaala ni Sun Xiaofan. Huvak. Ang alaalang ito ay mananatili sa iyong isipan. Walang katapusang pag-ikot hanggang sa magsimula kang magsisi ng tunay. Paumanhin. Nanay, tatay, maaari na kayong mahimlay ng mapayapa. Ano ang balak ninyong tatlo? Gusto kong itanong, may bisa pa ba ang ating kasunduan sa pag-aasawa? Siyempre, may bisa pa. Ako? Sinabi mong isasama mo ako. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang aking pangako. Ako? Noong bata ka, sinabi mong pakakasalan mo ako paglaki mo. Tatlong mahal, pakiusap lang. Pwede bang patahimikin niyo ako? Isa lang ang pwede mong piliin sa tatlo. Pili na ng mabilis. Sino talaga ang gusto mo? Bigyan niyo ako ng konting oras, pag-iisipan ko mabuti. Sinong nagsabi sa iyong magpakadalaga sa lahat? Para maging patas, nagdesisyon kami. Hahatiin ka namin sa tatlo. Tigil. May sagot na ako. Kung hindi ako masaya sa sagot mo, lalabanan mo. Ang 300,000 Dragon Gods. Hindi, imposible naman. Kahit wala akong 300,000 Dragon Guards, pero sinong magluloko sa akin? Hahabulin ko siya hanggang sa mamatay siya. Huwag. Kahit wala akong alam, pero ako na ang bahala sa sarili ko. Xiaofan, pumili ka na.
May naisip na ako. Gagawa ako ng 3 clone, isa para samahan si Dili mamasyal. Isa para samahan si Guna maglakbay. Isa para samahan si Limengsian mag-enjoy ng masarap na pagkain. Tungkol naman sa aking tunay na katawan. Siyempre, manghuli ako ng isda. Ito ang tunay na buhay ng isang Diyos. Zinonak sabi? Master,